syempre, may mga times na magda-doubt ka. Kasi syempre, ang dami nyo pinagdadaanan. So, ganon lang. Pero hindi mawawala sa isang relasyon talagang may ups and downs talaga. Grabe, nararamdaman ko, mahal mo talaga si Dennis. Umpisa pa lang, si Dennis ang first love ko. Ang swerte mo. Sobra. Di ba? Ang bait kasi nitong tao na to. Talagang ano siya, yung... Hindi kasi, ibang klase si Dennis. Siya yung isa sa mga, pinaka-generous, pinaka-totoo, pinaka-mapagmahal na taong kakilala ko. Naging kayo 2011 and you broke up. Miss Karen, medyo magulo talaga yung relationship namin. Ang daming mga... Ikaw nga. Intense yung feelings namin para sa isa't isa na ganun kaaga. Pero, syempre, nangyari yun, pareho pa siguro kaming hindi mature. So, maraming mga naging problema na hindi namin na nagawa ng solusyon, hindi namin napag-usapan ng maigi. Kumpara ngayon na mas naging mature kami at napag-usapan namin kahit kaya mas naayos namin. So, ganun ko siya may kukumpara. Hindi na namin, yung mga problema namin noon na naging cause nung paghihiwalay na yun, hindi namin talaga na inulit. Wala, dun sa 10 years na magkasama kami ulit, hindi na siya naulit. Ano yung mga hindi nyo na inulit? Sige, mauna na ako, baka Sige, maunahan go. ako. Siguro yung pagiging malawak yung pag-iisip. Una-una yung di na masyado nagsiselos. Yan. Yun siguro. Yun yung isa sa mga napapag-awayan namin noon. Pero ngayon, parang kayang-kaya na i-handle. How did you control or change that jealousy? Pagka binigay mo lang talaga yung tiwala mo sa kanya, and yung hindi ka mag-focus doon sa mga masasamang bagay na na-imagine mo lang na hindi mo naman confirm. Ganon din ako Miss Karen. Pero hindi ako sobrang... Seloso. Sobra ba? Hindi naman. Sakto lang. Ganon din ako, Miss Karen. Nagsiselos, ganon. Marami ring mga hindi pagkakaintindihan. So naniniwala ko na talagang kailangan pag-usapan nyo talaga ng gusto. Upuan nyo, bigyan nyo ng oras yung mga bagay na hindi pagkakasunduan. Para malinaw at naayos nyo talaga ng kayo lang dalawa, walang ibang taong involved. Bago kayo nagkasama, meron ka ng anak, at may anak ka din. Naging problema ba yun nung una, sa totoo lang? Siguro hindi po ganun kagrabe na problema. Siguro yung minor lang, yung konting selos sa umpisa. Pero ako naman po, pinasok ko yung relasyon. Alam ko na ganito yung mga sitwasyon namin pareho. So, kailangan mas malawak yung pag-uunawa mo dun sa bagay na yun. At kailangan mahalin mo rin kung ano yung meron siya, kung ano yung sitwasyon niya. Mas I think nakatulong sa relasyon namin. Mas naiintindihan namin yung isa't isa. Alam na namin kung paano i-handle yung mga ganong klaseng sitwasyon. And good thing, kaibigan ko si Carlene, nagkakausap kami, ganyan, nagkaka-message kami, ganyan. So, pagka may mga bagay na kailangan niyang ibilin pag nasa amin si Calix, or ako rin pagka kailangan ni Calix ng something, or may mga bilin ako na kailangan uminom ng vitamins, yung mga ganon. Yun, binibilin ko kay Carlene. Ito ba palagay nyo ang sitwasyon nyo has made your marriage stronger? Palagay ko po, dahil syempre yung sitwasyon namin noon ay parang, kumbaga, equipped na kami kung ano yung mga kailangan namin para mas maging maganda yung relasyon namin at smooth yung pagsasama. Tsaka accepted namin yung mga sitwasyon ng isa't isa. Yun yung importante, acceptance. Alam namin yung pinagdaanan niya, alam niya rin yung pinagdaanan ko. So, tanggap namin yung isa't isa. Oo. Alam mo, matanong ko lang, sinabi ni Jeneline, I married my first love. So, si Jen, ano siya sa'yo? True love, of course, nandun na rin yun. And yung pinakamatindi na feeling na naramdaman ko para sa isang tao, yung sa kanya ko rin pinaramdam yung pagmamahal na, alam mo yun, hindi ko akalain na capable pala ako na nagawin. Did you change in any way by being with Jen? Malaki po, malaki. Feeling ko mas bumait ako. Mas nagkaroon ng direksyon yung buhay ko. Dati kasi parang masyado akong happy-go-lucky. Wala akong masyadong plano. Nung nakilala ko naman siya, at nung kinasal na kami, parang siya yung unti-unti na nag-straighten ng path at nagpapalinaw nung dadaanan ko kung saan man ako.
Ako po kasi talaga, noon, hindi talaga ako naniniwala rin sa marriage. Siyempre, dahil sobrang pagmamahal ko rin kay Jen, natutunan ko na i-embrace yung nakaugalian na nating lahat. Isang way rin yun para mapatunayan ko sa kanya at sa mga tao na yung pagmamahal ko sa kanya. Kaya kong baguhin yung mga paniniwala ko na yun para sa isang special na tao. Natagalan, kasi ang tagal niya pong mag-propose. Hindi. Hindi, tsaka importante rin kasi na yung marriage mo kasi talagang ano yan eh. Kumbaga covenant yan eh. Isang bagay yan na wala nang atrasan eh. Kaya kailangan kapag gagawin mo siya, yung desidido ka na, buo yung loob mo, sisiguraduhin mo na wala kang regrets. Tsaka dami naming nakikita na grabe yung Grabe yung wedding. tapos yung mga pictures nila pag nakikita mo sila, wow, ang saya. Tapos ending, naghiwalay. Yung ganun. Talagang pinag-isipan namin ng mabuti. Oo. Pero you were waiting. Sure na ba talaga? You were waiting. Naghihintay rin po ako, Miss Karen. Naghihintay rin ako, syempre, Miss Karen. Medyo matagal na rin. So, sabi ko, ano kaya? Papakasalan kaya ako nito? Pero kung hindi, okay lang din naman. Okay ka lang doon. Hindi kasi, parang yung pagsasama namin ng 10 taon nang wala pang wedding, parang ganun na rin eh. Magkasama kami sa isang bahay, naalagaan niya yung pamilya ko, inaalagaan niya ako. Ako rin, ganun sa kanya. So, parang ganun na rin eh. Kasal na namang lang yung kulang pinagbago. talaga. Kasal na lang So, talaga yung kulang. Parang finormalize lang namin through wedding. Iba ba ang pakiramdam maging Mrs. Dennis Trillo? Pareho lang din nung kasi ganun niya pinaramdam sa akin. Yung parang na rin akong misis nung 10 years, na 11 years na magkasama kami. During your childhood, you experienced a difficult time. Actually, Miss Karen, konting-konti na lang yung memory ko nun. Kasi mga 3 or 4 years old pa lang ako nun eh. Pero paano ka naapektuhan nun in terms of wanting a partner? Gusto kong siguraduhin na meron akong makakasama na poprotekta sa akin. At syempre mamahalin ako talaga. At matatanggap kung sino ako. And Dennis, yung part ng buhay niyang ganon, how do you take care of Jen? As much as possible, ayoko na talaga na makaramdam siya ng kahit na ano na magkakaganon siya. Makakaramdam siya ng kahit na anong trauma sa buhay. Sino ang unang nagsosorry? Kasi ganito yung Miss Karen. Ganito yung Miss Karen, no? Pag mali niya, magsusorry siya. Pag mali ko, siya pa rin ang magsusorry. Natawa ko, sabi dito parang alam ko. So siya. Hindi. Opo, parang gano'n. Ikaw madalas. Oo, madalas, oo, oo. madalas. Hindi, kasi minsan, Miss Karen, may mga moments na ayoko pa talaga. Yung, alam mo yun, ayoko pa makipag-usap. Yung